Gano'n na kayo katagal dito? Since birth. Oo. Simula nung pagkabata namin, medyo habang tumatanda kami, medyo tumataliwas yung landas namin. May mga baluktot kaming nagagawa, pero sa kada baluktot na nagagawa namin, para sa amin ginagawa namin isang karanasan na lang. Na napaloob kami sa isang rambulan, riot, sa mga hindi inaasang pangyayari gaya ng masaksi kami ng isang sasaksakan, gano'n, babarilan. Ano yung sabihin ng 4020? Ayun yung ano? Zip code. Zip code ng street na to. Mula dito, itong isang street na to, yan, ano namin yan. Baga, namin, landmark, sa Ubali, dito sa hood ko, sa hood namin. Baga, matira matibay, kailangan buo loob mo. Kami yung pinaka-ugat. Ang mismong pinaka-ugat, yung mga kaninunuan namin, mga tatay, lolo, hanggang sa napasa-pasang henerasyon. Kami yung kumbaga, henerasyon, kada henerasyon may isang bulabog kang natatayo. So, yung tatay mo ay galing din sa Bulabog? Galing din sa Bulabog. At lola mo din? Kailan pinound yung Bulabog? 1994. Nakulong kami pa rin. Ako nakulong, siya yung na-arrest lang. Namamasada kasi ako nun eh. Kasi yun yung pinaka-hanap buhay ko sa araw-araw. Ayun lang. Tapos, may sumakay sa akin na 4 na lalaki. Hindi ko sila kilala. Tapos, and then inatid ko na sila kasi magpapatid sila eh. Aatid ko na sila. Tapos nung pagligo namin, pagligo, may checkpoint na. Tapos, di ko alam, biglang nataranta yung mga pasahero ko. Tapos, di ko alam na may hinagis pala silang drugs, basura. Tapos, ayun, nakita ng pulis. Pinusasan agad kami. Tapos, dinala kami ng presinto. Tapos, ako, nangangatwiran pa ako kasi wala naman talaga akong alam dun eh. Unang-una, di ko sila kilala. Then, pinagpipilitan ng mga pulis na pinagkakait ko daw na yung sinasaktan na kami. Ayun, pagpasok ko ng pinto, sabi sa akin ng isang pulis, sa'yo, anong atraso? Tapos ayun, sinipa ako. Tapos dumukot ang baril, kinadyot-kadyot ako sa dibdib. Hanggang sa namasana yung dibdib ko. Kala ko nga, tatapusan ko na eh. Tapos, ayun, hanggang sa sinabi ko na lahat na may baby ako, may anak na kasi ako eh. Na naghahanap buhay lang ako. Tapos minordidad pa ako nun. 17 years old. Tapos ayun, di sila naniniwala. Brutal na ginawa nila sa amin. Pinapas nila kami ng baril. Yung mga pasahero ko. Aaminin ko na sa kanila galing yun. Pero di ko talaga sila kilala eh. Tapos hanggang sa inamin nila na sa kanila na galing yun. Kung nasaktan na kami. Tapos, pipilitan nila na turo ko na daw kung saan daw galing. Eh, wala naman akong masabi. Hindi pa ako dinala sa mismong selda. Bali, doon lang ako sa may station nila kung saan sila tutulog. Yung katabi ko sila matulog, pati yung mga police asset nila. Ayun. Hanggang sa may mga nahuhuling panibago, na actual ko nakikita yung paano nila bugbugin, paaminin, torturein, ganun, saktan, yung mga halos karamihan dun, parang walang kamuwang-muwang eh.
na biglang mangyayari sa mga buhay nila yung ganun eh. Siyempre, lalo na sa akin, hindi ko expect na ganun pala yung mga sitwasyon sa mga dating sa mga drugs. As pagdating ng umaga, pinalabas din nila ako. Kasi may mga nag-action na minor de edad ako. Tapos, siyempre kailangan di ako nandun eh. Sabi ko, ano bang marijuana pinagsasabihin nito mga to? Sa isip-isip ko. Ang lakas ng tama talaga ng mga pulis dito. Nagantay kami ng 24 hours. Maya, kinuha kami, mga alas 2 or 3 yata. Ang mangyayari nun, parang balak na nila kaming patakbuhin, sabi babarilin na lang kami. Ginaganon talaga nila kami. Sabi sa amin, sige na, mag-stakbo na kayo. Sabi, tatanggalin yung post namin, di ko pinapatanggalin sa amin. Anong gagawin? Sabi ko, anong gagawin sa amin? Sabi ko. Sasabay yung isang pulis naman. Sige, patakboy mo na yung mga yan. Gumagano, patakboy mo na. Tapos yung isa, yung kasama ko, kinakabahan na. Yung isa, si Jo Marie. Si Jo Marie, kinakabahan na. Pati yung isa, si Angelo. Kinakabahan na sila. So, bali, ako yung nag-iisip na ako ng kala ko katapusan na ng buhay ko eh. Sasalud siya ata kami dito. Kumbaga, tinatakot talaga nila kami. Dinala kami sa madaming lugar. Papatakbuhin kami doon. Sabi, yung ng bar nila, yung pinakabutones, tinanggal na nila. Sige na, magsitakbo na kayo. Tinatakot talaga nila kami. So, bali, hindi kami tumakbo, wala kaming ibang ginawa, hindi tumalikod lang kami. Tinutukan, kinasa yung baril sabi, tinutukan. Kung akala ko mamatay na ako, napadasal na lang ako na sana hindi nila gawin. Sa awa naman ng Diyos, hindi nila ginawa. Lalo na kapag may something sila. Pag na-persuasion mo sila, pe-persuasionin ka din nila. Kumbaga, pag natanggal sila sa pwesto, tanggal din yung buhay mo. Ganun, babalikan ka nila. Ganun, hindi ka naman nila lahat ng mga pulisan natin, pero yung mga ganun talaga, hindi mo mawalayan kasi, kumbaga, nasisilaw sila sa sarili nilang batas-amay eh. Siguro ako mas tatakot ako nung nakalabas na ako eh. Kasi, di ko alam yung mga pwede pang mangyari na baka isipin nila nagsumbong ako or kaya ilang araw ko muna pinagbaliban hanggang sa makarecover ako. Kasi parang trauma din yung nangyari sa akin. Ano yung effects ng trauma para sa'yo? Yung pag-alinlangan sa lalantad ka dyan. Siyempre, una-una, hanap buhay ko, tricycle, nasaan ba ako nun? Nasa kalsada ako nun. Tapos, madalas, pag nakakasalubong ko yung mga ganyan, mga pulis, parang naiilang ako or kinaabahan, ganun. Especially ako, parang kumbaga, soft-hearted din ako eh. Kumbaga, malawak din yung pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Sabi ko, parang okay din na pagpatuloy ito ah. So, nung nagpatuloy ako, sila, parang yung mga tropa ko, inakot ko. Kumbaga, pinaliwanag sa nila yung sistema, kung paano nag-exist yung balay, gano'n. So, bali nung nalaman kong na open pala sila sa mga kabataan. Ayun, nagpatuloy ako hanggang sa naging ALS passer ako 2018, batch 2018.
Siguro ganun din. Kasi may mga inaati lang kami dito yung mga activities sa mga, lalo-lalo na sa mga, siyempre, mga karapatan ng mga bata or sa mga human rights violation. Siyempre, ayun, kasi sa sitwasyon din namin yun, kailangan namin yung mga ganung bagay na, ayun, di rin namin nakalain na sa kanila lang pala kami na natututo, nakapulot ng marami gano'n. Siyempre, ay, ganun pala. Kumbaga, natuto kami makipagkomunikasyon sa iba, makipag-usap na maayos sa iba. Dati, yung tono namin, kala mo kahit matanda yung kausap namin. So, bali yung malaking bahagi din ng buhay namin yung nabago ng balay. Kasi, natuto kami sa lahat ng, kung gusto mo mag-open sa amin, sige, open ka. Dati, hindi kami ganun. Wala kaming pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, kung gusto mo mag-open sa amin, sige, open ka lang. Salita ka lang, makikinig kami. Malaking aral din yung nabigay sa amin talaga ng balay. Kumbaga, yun, nasabi niya sa mga human rights, nagkaroon kami ng konting ideya kung bakit ba kailangan namin ng human rights bilang tao. Bakit namin kailangan ipagtanggol na yung sarili namin. Sa mga kabataan na susunod na henerasyon, sa mga kabataan na taliwas na yung ginagawa nyo. Hanggang ngayon pa lang, mag-aral na kayo. Lalo na sa balay. Especially. Thank you.